sa gitna ng Makati, sa eksklusibong enclave ng mga sikat at mayayaman, nakatayo ang isang mansyon. Hindi ito simpleng bahay. Isa itong obra maestra ng modernong arkitektura na may matatayog na pagdayalan na gawa sa salamin at konkreto, pininturahan sa mga kulay abo at puti na nagpapatingkad sa kislap ng araw. Sa loob, sagana ang mga kasangkapan, mula sa Italian leather sofas hanggang sa mga abstract art piece na nakabitin sa matataas na kisanin. Bawat sulok ay pinagplanuhan ng husto. Bawat kagamitan ay may tatak ng mamahaling brand. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan at kagandahan, mayroong isang bagay na nakapaloob sa mga dingding na walang kasing lamig, ang kawalan ng init ng isang tahanan. Sa labas, ang Makati ay buhay na buhay, sumasayaw sa ritmo ng mga busina ng sasakyan, tawanan ng mga tao, at ang walang humpay na paghila ng mga pangarap. Ang ingay ng metropolis ay bumabalot sa lahat, nagbibigay ng pakiramdam ng pagmamadali at walang katapusang pagkilos. Ngunit sa loob ng mansyon, tila mayroong isang hadlang na pumipigil sa mga tunog na iyon na makapasok, lumilikha ng isang espasyo na tahimik, ngunit hindi payapa. Ito ay isang katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng lungkot at pagtabalisa. Si Inang Elena, isang babaeng nasa katamtamang edad, ay nakatayo sa bintana ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang buhay na hardin sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng marka ng panahon. Ang bawat kunot ay nagsasabi ng isang kwento ng pagtatrabaho, pagmamahal, at pagtitiis. Kahit na narito siya sa isang marangyang mansyon, ang kanyang puso ay nananabik sa kanyang probinsya sa Barangay Silangan, Laguna. Naaalala niya ang simoy ng hangin doon, ang amoy ng sariwang lupa pagtatapos ng ulan, ang tunog ng mga ibon sa umaga, at ang berde at luntian ng kanyang maliit na hardin na puno ng saring gulay at prutas. Dito, ang tanging nakikita niya ay artipisyal na damo at mga ornamental na halaman na tila walang kaluluwa. Mahilig si Inang Elena sa mga simpleng baro na may mga disenyong bulaklak na kadalasang yayaring pangbahay. Ayaw na ayaw niya ng sapatos sa loob ng bahay. Mas gusto niyang damnin ang malamig na malmul sa ilalim ng kanyang mga paa, isang nakagawian na nagpapaalala sa kanya ng lupa sa kanyang probinsya. Ang kanyang mga kamay, bagaman may kunot, ay maliksi pa rin, sanay sa paghawak ng lupa at pagluluto ng pagkain para sa kanyang pamilya. Araw, gumigising siya ng maaga, hindi upang maghanda para sa isang sociality event, kundi upang magsimula ng kanyang maliit na ritual, ang pagtatanim ng maliliit na halaman sa pasong na ipinilit niyang dalhin mula sa Laguna. Ngulit ang mga paso na yon ay tila nawawala ng buhay sa loob ng malamig na mansyon. Ang lungkot at pangungulila ay kita sa kanyang mga mata, lalo na kapag nasisilayan niya ang walang bakas ng pagkaing halaman na lupa sa bakuran. Samantala, si Sofia, ang manugang ni Inang Elena, ay siyang perpektong larawan ng isang modernong ginang ng Manila. Pata, maganda, at matalino, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Ang bawat hibla ng kanyang buhok, bawat piraso ng kanyang damit ay maingat na piniling mula sa mga pinakamahal na botiko. Siya ang direktor ng isang kilalang art gallery, isang posisyon na nagpapatunay sa kanyang galing at mataas na status sa lipunan. Ngunit sa ilalim ng perpektong maskara ng tagumpay at kagandahan, mayroong isang babaeng labis na nabubuhay sa takot na laging aalala sa kanyang reputasyon at sa kanyang posisyon sa lipunan. Para sa kanya, si Inang Elena ay isa lamang balakid, isang probinsyana na nakasisira sa kanyang perpektong imahe at sa karangyaan na kanyang pinaghilapan. Hindi nagtagal
nagsimulang lumabas ang tulay na kulay ni Sofia. Sa bawat pagkakataon, hindi niya pinalampas na iparamdam kay Inang Elena ang kanyang irita at iba sa klase. Inang, bakit ba ayaw ninyang magsuot ng tsinelas sa bahay? Probinsyana po ba kayo? Alam ninyo maraming germs sa sahig. Ang kanyang mga salita ay tila matatamis, ngunit ang tago nitong kamadag ay humahaplos sa puso ni Elena. Kung minsan, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki at pagmamaliit sa tuwing magkukwento si Inang Elena ng mga karanasan sa Laguna, na kung saan ay sasabihin niya, Inang, iba na po ang panahon na yon. Hindi na po uso ang ganong pamumuhay. Ang kanyang pagkatuwa sa simpleng pamumuhay at paggamit ng Tagalog na may bahid ng tunog, Laguna, ay madalas ding pinagtatawalan ni Sofia. Inang, parang ang lalim po ng Tagalog ninyo. Hindi po ba kayo nahihirapan mag-adjust sa Manila? Kung minsan naman, titingnan niya ang mga simpleng damit ni Elena, na kung saan ay sasabihin niya, Inang, may bagong koleksyon po kami ng mga designer dresses sa gallery. Gusto ninyo po bang tingnan? Baka makahanap kayo ng bagay na masaangkop sa aming lifestyle. Subalit, ang pinakamasakit na pangyayari ay ang pagkawasak ng isang mahalagang simbolo ng pagmamahal. Isang umaga, ginugol ni Inang Elena ang buong araw sa paghahanda ng bibingka, ang tradisyonal na kakanin na mahal ni Rafael mula pa noong bata pa siya at simbolo ng kanilang alaala sa probinsya. Sa bawat paghalo ng gata at harina, sa bawat paglagay ng keso at salted egg sa ibabaw, mayroong pag-asa at pagmamahal na nakapaloob. Umaasa siyang matutuwa si Rafael sa lasa ng pagkabata at pag-ibig ng ina. Ang amoy ng sariwang bibingka ay kumalat sa buong mansyon, na dating puno ng tahimik at malamig na hangin, ngayon ay pinupuno ng isang mainit at nakapagpapatahimik na amoy. Nang makita ni Sofia ang bibingka sa mesa, ang kanyang mga mata ay nanliit. Isang bahid ng pagkasukla ang sumilay sa kanyang mukha. Ano ito, Inang? Bibingka? Alam ninyo, Inang, masyadong mataba yan, puno ng kolesterol. At ang totoo, mukha siyang marumi. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga sangkap ninyo. Baka puno pa yan ng mikrobyo. Ang bawat salita ay tila kutsilyong tumatagos sa puso ni Elena. Hindi po ito angkop sago o panlasa ng aming pamilya. Patuloy ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig at walang damdamin. Sa isang iglap, kinuha niya ang mainit na bibingka mula sa mesa at walang habas na itinapon sa basurahan sa harap mismo ng nanlulumong si Elena. Ang tunog ng bibingka na bumagsak sa ilalim ng basurahan ay tila malakas na sampal sa mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanilid sa luha at isang bahagyang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit pinigilan niya ito. Ang sakit ay hindi lamang sa pagtatapon ng pagkain, kundi sa pagtatapon ang kanyang pagmamahal at pag-asa. Si Sandy, ang 6 na taong gulang na ampon ni na Sofia at Rafael, ay tahimik na nakasaksi sa pangyayari. Isang matalino at mapagmahal na bata. Agad niyang naramdaman ang lungkot ng kanyang lola Elena. Nang makita niya ang mga mata ng kanyang lola na puno ng luha, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang kanyang balikat. Sa isang mundo na tila malamig at walang pagmamahal, si Santi, ang tanging sikat ng araw sa buhay ni Inang Elena. Ang yakap ng kanyang apo ang tanging nakapagpapagaan sa kanyang kalooban, sa gitna ng kanyang kalungkutan. Si Rafael, ang anak ni Inang Elena, ay laging abala sa kanyang trabaho. Bilang isang matagumpay na inhinyero ng arkitektura, ang kanyang mga araw ay puno ng mga proyekto, pulong,
at paglalakbay. Mahal na mahal niya ang kanyang ina, at alam niyang ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang pagod at pagiging abala, hindi niya napapansin ang tunay na nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Laging ipinapakita ni Sofia ang isang perpektong larawan ng isang pamilya na masaya at nagkakasundo. Sa kanyang pagdating mula sa trabaho, laging naroon si Sofia upang salubungin siya ng ngiti, hapunan, at mga kwento tungkol sa kanilang masalang araw. Kapag sinusubukan ni Inang Elena na magkwento tungkol sa kanyang nararanasan, laging may paraan si Sofia upang putulin ang kanyang usapan o gawing itong tila isang maliit na pagkaunawa lamang. Inang, nagkakamali lang po kayo ng akala. Minsan po, ganoon talaga, ang mga matatanda. Medyo sensitive ang kanyang mga salita ay tila nagpapaliwanag, ngunit sa totoo, ay nagdatakip sa kanyang mga gawa. Si Raquel, dahil sa kanyang matinding pagtitiwala kay Sofia at pagod sa trabaho, ay madalas na hindi na binibigyan ng pansin ang mga sumbong ng kanyang ina. Para sa kanya, mahal niya ang kanyang ina at ang kanyang asawa, at umaasa siyang nagkakasundo sila. Isang hapon, habang naglilinis ng kabinet si Sofia, natagpuan niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot ni Inang Elena. Sa loob nito, naroon ang isang koleksyon ng mga lumang liham na mayroong matatamis na salita at mga dekorasyon ng pag-ibig mula sa isang lalaking nagngangalang Mang Arturo. Si Mang Arturo ay isang dating manliligaw ni Inang Elena bago niya nakilala ang ama ni Raquel. Nagliwanag ang mga mata ni Sofia sa kanyang nakita. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng pag-unawa, kundi ng pagkakataon. Nakita niya ito bilang isang mabisang kasangkapan upang kontrolin ang kanyang biyenan. Nang gabing iyon, matapos matulog si Raquel at Santi, kinamranda ni Sofia si Inang Elena. Ipinakita niya ang mga liham, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtatagumpay. Inang, ano ito? Mga liham ng pag-ibig mula sa ibang lalaki. At bago pa po ninyo makilala ang tatay ni Raquel, alam ba po ito ni Raquel? Alam po ba niya na ang kanyang perpektong ina ay may ganoong nakaraang tinatago? Si Inang Elena ay nagulantang. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang alaala ni Mang Arturo ay isang matamis na alaala ng pagkabata, isang bahagi ng kanyang nakaraang hindi niya kailanman inakalang magiging banta sa kanyang kasalukuyan. Hindi, Sofia. Wala namang masama doon. Ito ay noong bata pa ako. Walang kinalaman ito sa pamilya natin. Ang kanyang boses ay mahina at nagmamakaawa. Ngunit hindi nakinig si Sofia. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalin. Talaga po. Paano kung malaman ni Raquel ang tungkol dito? Ang kanyang ina, na laging ipinagmamalaki niya, ang kanyang ina, na laging inihahalimbawa bilang isang tapat at mapagmahal na asawa at ina. Hindi to ba masisira ang lahat? Ang kanyang respeto sa inyo. Ang inyong imahe sa kanyang mga mata. Ang banta ni Sofia ay tumagos sa buto ni Inang Elena. Alam niyang labis na hinahangaan ni Raquel ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang at ang ideya na masira ang imaheng iyon sa mata ng kanyang anak ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Inang Elena na nahulog siya sa isang malalim ng hukay na ganap na nasa ilalim ng kontrol ng kanyang manugang. Ang kanyang buhay ay nagiging isang laro at siya ang taya. Ang mansyon na dapat sana ay kanyang pahinahan ay naging isang kulungan at si Sofia
ang kanyang taga-bani. Sa bawat paglubog ng araw, lalong lumalay mang anino sa kanyang buhay. Kabanata 2. Pista ng pagsisinungaling. Maagang nagising ni si Racael kinabukasan, ang mga matay, may bahid pa ng pagod sa pag-iisip ng kanyang nalalapit na paglalakbay. Isang linggong proyekto sa Cebu ang naghihintay, isang malaking kontrata na magpapatatag sa posisyon ng kanyang kumpanya. Ngunit bago umalis, kailangan niyang tiyakin ang kapakanan ng dalawang babae sa kanyang buhay. Niyakap niya si Inang Ilanan ng mahigpit, ang amoy ng kape at bagong luto ang bumalot sa kanya. Inang, huwag kayong mag-alala. Isang linggo lang po ako. Tatawag po ako araw-araw at mag-uuwi ako ng pasalubong para sa inyo at kay Santi. Kumalas siya sa yakap, pinisil ang balikat ng ina. Nakita niya ang paalala sa mga mata nito, ngunit pilit itong mumiti at tumango. Mag-iingat ka, Racael. Hintayin ka namin. Ang tinig nito ay tila pilit na pinatibay. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Elena, isang nakakabinging kaba ang nagsimulang tumibok. Pakiramdam niya, may darating na hindi maganda. Pagkabalisa ang naging kapiling niya sa bawat hakbang ni Racael papalabas ng pinto, habang yakap si Santi na humahabol sa tatay niya, nagpapaalam. Nang makalabas ang kotse ni Racael sa gate, tila mayroong hindi nakikitang maskara na agad na nahulog mula sa mukha ni Sofia. Ang matatamis ng ngiti at ang pilit na kabaitan ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Hindi pa man ganap na nawawala ang usok ng tambotso ng sasakyan. Nagsimula na ang kanyang paghahari-harian. Inang, huwag po kayong tumawag kay Racael habang wala siya. Abuso po iyan sa oras niya. May meeting siya. Hindi siya pwedeng istorbohin ng kung ano. Anong tawag? Kung may importante kayong sasabihin, sa akin na lang po kayo mag-text at ako na lang ang magpapasa. Ang tinig ni Sofia ay puno ng awtoridad, na parang nagbibigay ng direktiba sa isang subordinate. Tinangka ni Inang Elena na ipaliwanag na tawag lang ang gagawin niya upang kumustahin ang anak, ngunit pinutol siya ni Sofia. Inang, ayoko po ng ingay. Pesi po si Racael. Sa loob ni Elena, lumabas ang pait. Alam niyang ito ang umpisa ng panibagong pasakit. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang humpay na bangungot para kay Inang Elena. Ang mansyon na dapat sana ay kanyang pahinahan ay naging kanyang personal na kulungan. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng lupa at paghahanda ng pagkaing puno ng pagmamahal ay napilitang gumawa ng mga gawain na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Pinilit siyang maglaban ng mga damit ni Sofia, mula sa kanyang pinakamahal na designer gowns hanggang sa kanyang pinakamaliit na panyo. Walang labang makinang pinayagan. Dapat po, manual, inang. Para po mas malinis at mas matipid sa kuryente, ang walang pakiramdam na paliwanag ni Sofia. Ang kanyang likod ay sumasakit mula sa walang katapusang pagyuko sa paghugas ng mga sahig ng mansyon, gamit ang isang lumang basahan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa pagkayod ng mga mansa sa marmol at kahoy. Ang bawat kunot sa kanyang palag ay lumalalim sa bawat pagod na kanyang nararamdaman. Ang pagluluto para sa buong pamilya ay naging isa ring pagsubok. Hindi na lang simpleng nilaga o adobo ang kanyang niluluto. May listahan si Surya ng mga healthy and organic na pagkain na dapat ihanda, na karaniwang banyala sa panlasa at kaalaman ni Elena. Dapat to may kuino, inang, at organic ka. Ang gatas po, almond milk lang. Walang mantika, less salt. Ang mga putos ay sunod, habang si Inang Elena ay nagsisikap intindihin ang bawat isa.
Ang bawat gabi ay natatapos na siya ay pagod na pagod, ang katawan ay nalalambot, at ang diwa ay nanlulupat pa. Si Aling Mila, ang katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay nakasaksi sa lahat. Sa bawat hagupit ng salita ni Sofia, sa bawat pagod na mukha ni Inang Elena, lumalalim ang galit sa puso ni Aling Mila. Madalas siyang subukan ni Sofia na paalisin sa bahay, para grocery, o kung ano. Ano pa, para hindi siya makita ang pagmamaltrato sa biyanan. Kung naroroon man siya, mahigpit siyang ipinagbabawal na makialam o tulungan si Inang Elena. Subalit, sa likod ng kanyang tahimik na pagtanaw, nagnangalit ang kanyang kalooban. Si Inang Elena ay naging bahagi na ng kanyang buhay, parang tunay na ina, na rin ang turing niya. Ang kanyang konsensya ay hinahampas ng aapi na nakikita niya, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang hangarin niyang kumilos. Hindi na ito tama, ang bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang sarili na tulungan si Inang Elena na buhatin ng mabigat na timba ng labada. Tumating ang araw ng malaking handaan ni Sofia. Naging abala ang mansyon sa pagdating ng mga caterer, florist, at tent planner. Ito ang gabi kung saan ipapakita ni Sofia ang kanyang posisyon sa lipunan, kung saan magtitipon ang mga pinakamayayamang kaibigan at kasosyo sa negosyo mula sa Manila. Ang bawat detalye ay meticulously pinlano, bawat ilaw, bawat bulaklak, bawat kubertos ay inayos upang maging perpekto. Nang gabing iyon, pinatawag ni Sofia si Inang Elena sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay tila may halo ng tanis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Inang, magkakaroon po tayo ng bisita mamaya. Mahalagang tao po sila. Kailangan po nating maging perpekto ang lahat. Kaya Inang, pagpasensyahan niyo na po, kailangan ko po kayong humarap sa mga bisita. May ngiti sa labi ni Sofia, ngunit isang ngiti na mayroong tago na kahulugan. Dito na lang po kayo sa kusina, Inang. Kayo na po ang bahala sa mga kailangan sa paghahanda ng pagkain at sa paglilinis ng mga plato. Mas komportable po kayo doon, di ba? At huwag po kayong alala, may inihanda akong panyo para pumatakpan ng inyong mukha, para po hindi kayo masyadong mainitan sa kusina. Ang mga salita ni Sofia ay tila balahibo na lumutang sa hangin, ngunit para kay Inang Elena, ito ay mas masakit pa sa suntok. Ang kanyang pagkatawa ay tila unting nawawala, nagiging isang anino na lang sa loob ng bahay. Kinuha niya ang lumang panyo na ibinili ni Sofia, isang panyo na kulay abo at luma na, hindi nababali sa kanyang mga bulaklaking damit. Naglakad siya patungo sa kusina, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga balikat niya ay bahagyang nanginig, pinitigilan ng luhang gustong kumawala. Sa kusina, naging abala siya sa paghahanda ng mga pangkunka sa pagkaing inihain, ang caterer. Naghihiwa ng mga gulay, nagluluto ng mga simpleng side dish, at naghuhugas ang walang katapusang tumpok ng maruruming plato. Ang ingay ng musika mula sa sala ay lumulutang sa hangin kasama ang tawanan ng mga bisita at ang kanilang mga eleganteng usapan. Ang bawat tunog ay parang nagpapaalala sa kanya ng mundong hindi na niya kayang abutin, ng mundong kinalimutan na siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita ay humahalo sa amoy ng mantika at mga tirang pagkain. Nakasuot siya ng panyo, tinatakpan ng halos buong mukha, nagtatago sa anino, nagtatrabaho tulad ng isang pipi at walang kaluluwang anino. Ang kanyang mga kamay, na mayroong mga kalyo at mga gasgas, ay masakit sa bawat paggalaw. Sa malayo, sa mataong syudad ng Cebu, abala si Racal sa isang mahalagang pagpupulong. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa,
nakikinig sa mga presentasyon ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga blueprints at structural calculations. Ngunit sa isang sandali ng katahimikan, habang nag-iisip siya, isang pamilyar na amoy ang biglang pukaw sa kanyang alala. Ang amoy ng bibingka na bagong luto. Hindi ito ang amoy mula sa isang restoran, kundi isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at ng kanilang simpleng buhay sa probinsya. Ang amoy ay hindi lang lumutang sa hangin, kundi bumulagta sa kanyang puso. Biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala ng kanyang ina na may ngiti sa labi habang niluluto ang bibingka sa kanilang lumang pugon. Ang ihit ng kanyang pagkabata, ang pagmamahal ng kanyang ina, ang matamis na lasa ng bibingka, lahat ng ito ay bumalik ng sabay-sabay. At kasama nito, isang biglaang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Isang malamig na kaba ang sumiksik sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang ipagtabuyan ang pakiramdam na yon. Pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi nawala ang kaba. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga tawag niya sa bahay. Ang maiikling tawag, ang medyo pilit na boses ng kanyang ina sa kabilang linya, at laging si Sofia ang nagpapasa ng telepono. Naalala niya ang biglaang pagputol ng tawag minsan, ang pagtatanong niya kung okay lang ba si Inang. At ang mabilis na sagot ni Sofia, na okay lang po. Inang, pagod lang po yan. At ang imahe ng kanyang asawa, na may malamig na tingin, na walang awa, na itinapon ang bibingka ng kanyang ina sa basurahan. Hindi na siya mapakali. Isang malakas na kutob ang nagtulak sa kanya. Hindi ito normal. Hindi ito tama. Mayroong malaking mali. Hindi lang ito pagod. Ito ay isang bagay na mas malalim. Tila may kumukurot sa kanyang puso na nagsasabing, umuwi ka. Ngayon na. Walang aalilangan. Inanselan niya ang kanyang nakatakdang flight para kinabukasan. Naghanap siya ng pinakaunang flight pabalik sa Manila, anuman ang oras, anuman ang presyo. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Hindi na niya inabisuhan si Sofia. Ang pakiramdam ng takot at pag-aalala ay mas matindi kaysa sa anumang proyektong pang-arkitektura. Sa bawat minutong lumilipas sa eroplano, lalong lumalakas ang kanyang kaba, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdin. Dumating si Raquel sa bahay. Gabi na, at ang handaan ay nasa rurok pa rin. Narinig niya ang tunog ng musika na lumalabas mula sa mansyon, ang tawanan ng mga bisita na nag-uugnay sa kanya sa isang mundo na tila hindi na niya kinabibilangan. Ipinarking niya ang kotse sa gilid ng kalsada at dahang pumasok sa gete. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Siya ay mukhang isang estranghero sa kanyang sariling tahanan. Lumingon, ningon siya sa mga mukha ng mga estranghero, sinusubukang hanapin si Sofia, at pagkatapos ay ang kanyang ina. Ang kanyang pakiramdam ay tila naninikit. Mayroong kakaiba. Mayroong mali. Hindi niya nakita ang kanyang ina sa mga bisita, hindi niya nakita si Sofia na kasama ang kanyang ina. Naglakad siya patungo sa sala, ngunit may isang bagay ang nagpulak sa kanya, patungo sa kusina. Pagpasok niya sa kusina, natigilan siya. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang sulok, sa ilalim ng din na ilaw, naroon si Inang Elena. Nakayuko ang kanyang balikat, tila payat na payat. Suot niya ang isang lumang panyo na halos natatakpan ng buong mukha. Naghuhugas siya ng mga pinggan, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga kalyo,
at mga gasgas, namumula at tuyo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tila pinipigilan ang isang hikbi. Namutla si Raquel. Isang malamig na ginaw ang dumali sa kanyang gulugod. Hindi siya makapagsalita. Hindi makakilos. Ang kanyang ina, ang kanyang mahal na inang Elena ay ginagawang katulong sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang ina, na laging ipinagmamalaki niya, ay nagtatago sa dilim, nagtatrabaho na parang isang alipin. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng sakit, galit, at matinding pagsisisi. Nakita ni Aling Mila ang pagdating ni Raquel. Nakita niya ang shock sa mukha ng binata at ang kanyang mga mata ay nanlumo. Hindi na niya kayang tiisin pa ang pangyayari. Sa wakas, ang kanyang pagnanais na ipagtanggol si Inang Elena ay lumabas ng buo. Lumapit siya kay Raquel, inawakan ng braso nito at hinila siya sa isang mas madilim na sulok ng kusina, malayo sa mga mata ni Sofia at ng mga bisita. Sir Raquel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot, ngunit determinado. Hindi na po ito, Ama. Hindi na po ako makatiis. Ikinuwento ni Aling Mila ang lahat. Nagsimula siya sa mga abuso ni Sofia, ang bawat araw ng panlalait, ang bawat utos na nagpapababa sa dignidad ni Inang Elena. Ginawa po niyang katulong si Inang Sir Raquel. Pinapagawa po niya ang lahat ng gawain, mula sa paglalaban ng damit, paglilinis ng bahay, hanggang sa pagluluto. At pinagbabawalan pa po niyang tumawag sa inyo. Sinasabi po ni Ma'am Sofia na abala kayo at hindi kayo pwedeng isturbuhin. Lumuwag ang pagkakahawak ni Raquel sa pader. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Ngunit hindi pa tapos si Aling Mil. At sir, mayroon pa po. May nakita po si Ma'am Sofia na mga lumang liham ni Inang galing po kay Mang Arturo. Mga liham po iyon noong dalaga pa si Inang. Pinagbantaan po ni Ma'am Sofia na ipapakita sa inyo na sisirain ang pangalan ni Inang, na sisirain ang inyong respeto sa kanya kung hindi po siya susunod sa gusto niya. Doon, ramdam ni Raquel ang pagtaas ng kanyang balahibo. Ang mga liham, ang lihim na bahagi ng buhay ng kanyang ina na hindi niya kailanan inakalang magiging sandata laban sa kanya. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib, ngunit hindi pa rin ito ang pinakamasakit. At Sir Raquel, ang tinig ni Aling Mila ay bumababa, naging pabulong, ngunit mayroong bigat sa bawat salita. May mas malaking sikreto pa po si Ma'am Sofia. Umina siya ng malalin, tila nagtitito ng lakas. Hindi po kayo ang biological na ama ni Santi, Sir Raquel. Hindi po kayang magkaanak ni Ma'am Sofia. Inampun po niya si Santi para po lang mapanatili ang kanyang posisyon sa inyong pamilya, para po lang hindi siya masira sa litunan. Narinig ko po siyang kausap ang kanyang doktor sa telepono at nag-record po ako. Inilabas ni Aling Mila ang kanyang lumang cellphone at pinatugtog ang isang recording. Ang boses ni Sofia, malinaw at matalin, ang pumuno sa hangin. Doktora, alam ninyo naman po na hindi ko na talaga kaya. Ilang treatment na. Wala pa rin. Kailangan ko ng ampon. Kailangan ko ng anak para hindi ako mapahiya sa pamilya ni Raquel sa lipunan. Kailangan kong mapanatili ang posisyon ko bilang asawa ni Raquel, bilang ina ni Santi. Walang sino man ang pwedeng makaalam tungkol dito, kahit si Raquel, lalo na si Elena. Sa bawat salita, tila may bawat parte ng kanyang mundo ang bumagsak. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay nilihim sa kanya ang isang napakalaking katotohanan. Ang kanyang anak, ang batang buong puso niyang minahal,
ay produkto ng isang malaking kasinungalingan. Si Rafael ay napasandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sakit ng pagtataksil, ang galit sa panlilinlang, ang panghihinayang sa mga araw na hindi niya pinansin ang kanyang ina. Lahat ay bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, naging isang malaking tanga siya. Ang sakit ay umukit sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang mga paa ay tila nawala ng lakas, at siya ay tuluyang napaupo sa sahig ng kusina sa gitna ng ingay at kasinungalingan. Bumangon si Rafael mula sa pagkakalumok sa sahig ng kusina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagngangalit sa sakit at galit. Ang kanyang mga mata na kanina'y nanlulumo, ngayon ay nagniningas sa pulang apoy ng pagkadismaya. Ang mga salita ni Aling Mila at ang boses ni Sofia sa recording ay tila mga martilyong walang tigil sa pagpukpok sa kanyang puso. Winawasak ang bawat piraso ng kanyang tiwala, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pinaniniwal. Ang kanyang mundo na inakala niyang matibay at perpekto ay gumuho sa isang iglap. Isang malalim na hinina ang kanyang pinakawalan. Pinipilit tipunin ang huling hibla ng lakas. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Sofia. Naglakad siya palabas ng kusina, ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit determinado. Ang ingay ng musika at tawanan mula sa sala ay tila nagpapahina sa kanyang pandinig na parang mayroong isang malaking harang sa pagitan niya at ng mundong yon. Ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Nakita niya si Sofia, nakatayo sa gitna ng sala. Ang ngiti sa kanyang labi ay walang bahid ng pag-aalala. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na kumikinang sa ilaw ng chandelier. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasalansan at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamataas habang kausap ang ilang prominenteng bisita. Para siyang isang reyna sa kanyang kaharian, walang kamalay, malay sa bagyong nalalapit. Sofia, ang tinig ni Rafael ay malamig at matalin, humihiwa sa ingay ng musika at sa tawanan ng mga bisita. Ito ay isang tunog na hindi niya kailanman narinig mula kay Rafael, isang tunog na puno ng paitang pagkadismaya at galit. Ang boses niya ay tila nagpalamig sa buong silid. Ang musika ay biglang tumigil at ang mga tawanan ay nawala. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Rafael sa kanyang gusot na damit, sa kanyang magulong buhok, sa kanyang mga matang nagniningas. Tiningnan siya ni Sofia. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahang nawala, napalitan ng pagdataka at bahagyang pagka-irita. Rafael, bakit ka narito? Hindi mo naman sinabing uuwi ka na. At bakit ganyan ang ayos mo? Mayroon tayong bisita. Ang kanyang boses ay nagtatago pa rin ng pagkasuklam, sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit hindi napapayag si Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay dinala siya ng direkta kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga bisita ay dahang lumikha ng isang bilog, nakikinig sa hindi inaasahang eksena. Ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay may halong kuryosidad at pagkagulat. Mayroon akong bisita. Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay bahagyang may bahid ng pagtawa, ngunit isang pagtawang tuno ng kapaitan. Sino sa atin ang hindi nakakaalam kung sino ang tunay na bisita dito, Sofia? O sino sa atin ang nagtatago ng kanyang tunay na mukha sa likod ng mga maskara ng kanyaan
at kasinungalingan. Lalong kumunot ang noo ni Sofia. Ano bang sinasabi mo, Rafael? Naguguluhan ako. Naguguluhan. Ang boses ni Rafael ay lalong lumalamig. Kung nagtatanga-tangahan ka lang. Ang ina ko, Sofia. Nasaan ang ina ko? Nagulat si Sofia sa biglaang tanong. Sinang. Nasa silid niya. Masama ang pakiramdam niya. Kaya nga, hindi siya nakasama sa handaan. Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Rafael. Nasa silid niya. Masama ang pakiramdam. Umiling si Rafael. Ang sakit ay humihalo sa kanyang galit. Huwag kang magsinungaling, Sofia. Nakita ko siya, nakita ko ang ginawa mo sa kanya. Ginawa mo siyang katulong sa sarili nating bahay. Pinagtataguan mo siya sa kusina. Pinapagawa mo ang lahat ng gawain, habang ikaw pa'y nagpapanggap na isang reyna sa harap ng mga bisita mo. Ang kanyang boses ay unting lumalakas. Ang bawat salita ay bumubulusok sa katahimikan ng silid. Iglang bulong ang mga bisita. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat, lipat kina Rafael at Sofia. Ang ilang babae ay nagtakip ng kanilang bibig sa gulat. Si Sofia ay subalit, agad siyang nakabawi. Ano bang sinasabi mo, Rafael? Nagkakamali ka. Si Inang. Hindi totoo yan. Baka napagod lang siya at nagkusang tumulong. Mahal na mahal ko si Inang. Sinubukan niyang iangat ang kanyang boses na parang nagmamakaawa. Ngunit may bahid ng magtatangka na kontrolin ang usapan. Mahal mo. Kung mahal mo siya, bakit mo itinapon ang bibingka na ginawa niya? Bakit mo siya pinapahiya sa bawat pagkakataon? Bakit mo siya kinulong sa kusina, nakasuot ng basahang panyo, na parang isang anino na walang mukha? Hindi na napigilan ni Rafael ang kanyang mga salita. Ang sakit ng mga alaala ay bumalik sa kanya. At ang mga liham. Sofia, ang kanyang tinig, ay lalong lumakas. Ang mga liham ni Inang Elena at Mang Arturo, bakit mo ginamit yon? Para takutin siya. Para pahirapan siya. Para sirain ng kanyang dangal sa mga mata ko. Ang ina ko, Sofia, isang ulirang ina. Kung may lihim man siya, iyon ay isang parte ng kanyang nakaraan na hindi dapat gamitin laban sa kanya. Doon, halos manlumos si Sofia. Nagulantang ang kanyang mga mata. Paano nalaman ni Rafael? Sino ang nagsabi? Tumingin siya kay Aling Mila na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang takot. At hindi lang iyan, Sofia. Patuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang tungkol kay Santi, ang anak na itinuring kong sariling dugo, sariling laman, bakit mo itinago sa akin na hindi mo siya anak? Na hindi ka pala kayang magkaanak? Bakit mo ginawa sa akin iyan? Ang lahat ng mga bisita ay nagulat. Ang huling revelasyon ay ang pinakamatindi sa lahat. Ang usapan ay lalong lumakas. Si Sofia ay tuluyang namutla, ang kanyang kulay ay nawala, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinungaling yan. Hindi totoo yan. Rafael, sinungaling sila. Nagsasabi sila ng hindi totoo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay tila silang sira. Sinubukan niyang magkunwari, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rafael, mahal na mahal kita. Mahal ko si Santi. Nagkakamali ka. Talaga. Gusto mong sabihin ko sa lahat kung anong kasing kasinungaling niya nang nabuhay tayo.
Ngumiti si Rafael ng mapait. Aling Mila, play po ang recording. Lumapit si Aling Mila, hindi na paatubili, at pinindot ang play sa kanyang lumang cellphone. Ang boses ni Sofia ay malinaw na umalingaw sa buong sala, ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan. Doktora, alam ninyo naman po na hindi ko na talaga kaya. Ilang treatment na, wala pa rin. Kailangan ko ng ampon. Kailangan ko ng anak para hindi ako mapahiya sa pamilya ni Rafael sa lipunan. Kailangan kong mapanatili ang posisyon ko bilang asawa ni Rafael, bilang ina ni Santi. Walang sino man ang pwedeng makaalam tungkol dito, kahit si Rafael. Lalo na si Elena. Sa bawat salita na lumalabas mula sa recording, si Sofia ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at kahihiyan. Ang kanyang perpetong maskara ay tuluyang nawala, napalitan ng isang mukha na puno ng kasalanan at pagdismaya. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay nagmamadaling umalis, ayaw masangkot sa drama. Ang iba naman ay nanatili, na parang nanonood ng isang pelikulang puno ng aksyon. At hindi lang yan, patuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagtatagumpay, ngulit isang pagtatagumpay na puno ng sakit. Nakita ko rin ang ina ko sa kusina. Aling Mila, pwedeng samahan mo ako upang patunayan sa kanila. Tumango si Aling Mila at kasama ni Rafael, lumapit sila sa kusina. Ilang bisita ang sumunod na tila nais patunayan ang sinasabi ni Rafael. At doon, nakita nila si Inang Elena, nakatayo pa rin sa sulok, nakasuot ng lumang panyo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na patunay sa lahat ng kasinungalingan ni Sofia. Pumalik si Rafael sa sala, ang kanyang mga mata ay diretso kay Sofia. Ang huling depensa ni Sofia ay gumuho na. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay tuluyang namutla. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Sofia, sabihin mo ang totoo. Ngayon, ang boses ni Rafael ay malumanay na, ngunit puno ng bigat. Sa wakas, tuluyang bumagsak si Sofia. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay ay itinago sa kanyang mukha at humagulgol siya ng malakas. Oo, totoo, ang lahat. Nagkasala ako, sinungaling ako. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Selos ako, Rafael. Selos ako sa ina mo. Selos ako sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Kahit na hindi siya kasing yaman, hindi kasing sosyal ng pamilya ko. Selos ako sa kapayapaan niya, sa kanyang simpleng pamumuhay. Samantalang ako, mayroon lahat, pero wala pa rin kapayapaan. Ang kanyang anin ay puno ng kapaitan. Natatakot ako, Rafael. Natatakot ako na mawala ng puwesto sa lipunan, na mawala ng dangal kung wala akong anak, kung hindi ako makapagbigay ng tagapagmana. Kaya nga inampon ko si Santi, para lang mapanatili ang lahat ng ito. Para lang hindi ako masila sa harap ng lahat ng tao, ang bawat salita ay tila nagpapaliwanag sa mga pinakamasalimot na sulok ng isip ni Sofia. Ang kanyang pagkatao ay nabuo sa ilalim ng pressure ng lipunan, ng pagiging perpekto at ng takot na mawalan ng lahat. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagkunwari, kundi luha ng tunay na pagsisisi, ang pagsisisi sa lahat ng kanyang nagawa. Hindi ko na kayang tihisin pa ang kasinungalingan mo, Sofia. Ang boses si Rafael ay malungkot, ngunit puno ng desisyon. Hindi ko na kayang mabuhay sa isang relasyon na puno ng panlililang at pagmamaltrato. Tapos na tayo.
Hindi na kita pwedeng tanggapin pa. Ang mga salita ni Raquel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng handaan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang ilan ay may halong gulat at pagkadismaya. Ang iba naman ay may halong awa. Ang mamahaling mansyon ay naiwan sa isang estado ng kaguluhan. Ang mga dekorasyon ay tila nagpapahiwatig ng sirang pag-asa. Ang mga naiwang pagkain ay tila sunisimbolo ng walang katapusang pagtataksil. Ang mga piraso ng isang kasal ay nakakalat sa sahig. At ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng luha at pagkadisna. Matapos ang lahat, nang tuluyan nang umalis ang lahat ng bisita, at ang mga ingay ay napalitan ng malalim na katahimikan, hindi na nanatili si Raquel sa sala. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mas matindi ang pangangailangan na humingi ng tawad na maituwig ang kanyang pagkakamali. Iniwan niya si Sofia na umiyak sa gitna ng sala. Ang kanyang sarili ay nasila, ang kanyang mundo ay gumuho. Naglakad si Raquel patungo sa silid ni Inang Elena. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Nang makarating siya sa harap ng pinto, naupo siya sa sahig, sa isang posisyon na halos kapareho ng nakita sa flash forward. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na kahoy ng pinto. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Inang, ang kanyang boses ay pabulong, halos hindi marinig. Inang, anak ninyo ito. Si Raquel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Patawarin po ninyo ako, Inang. Masyado po akong naging bulag. Masyado po akong naging abala sa sarili kong mundo, sa sarili kong mga pangarap, kaya hindi ko na napansin ang sakit na nararanasan ninyo sa ilalim ng sarili kong bubong. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at maalat, dumadambi sa kanyang mga pisngi. Patawarin po ninyo ako, Inang. Masyado po akong nagtiwala kay Sofia. Masyado po akong naging walang malasakit. Hindi ko po nakita ang paghihirap ninyo. Ang mga sinasabi ninyo, ang mga pahiwatig ninyo, hindi ko po pinakinggan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkadismaya sa sarili. Ang bibingka, Inang. Ang bibingka na ginawa ninyo ng buong pagmamahal, itinapon niya lang. At hindi ko po nagawa ang kahit ano. Ako po ang nagkulang. Ako po ang nagpabaya. Ako po ang dahilan kung bakit kayo nagdusa. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang bibig. Patawarin po ninyo ako, Inang. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan ulit. Hindi ko po kayo pwedeng hayaang masaktan ulit. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na bumawi, na iparamdam sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Ang kanyang mga salita ay hindi na sadyang pilit, kundi galing sa kaiduturan ng kanyang puso, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, dahang bumukas ang pinto. Si Inang Elena ay lumabas mula sa silid. Ang kanyang mukha ay husto na, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring isang sulyap ng pagmamahal at pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ang nakita lang niya ay ang kanyang anak, na nakaluhod sa harap niya, puno ng pagsisisi at sakit. Ang kanyang puso ay puno ng awa at pagmamahal. Dahan siyang lumapit kay Raquel at yumuko. Hinawakan niya ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay lumambot sa buhok ni Raquel.
Anak ko, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi mo kasalanan ang lahat. Hindi mo alam. Ngunit umiling si Raquel. Hindi po, inang. Kasalanan ko po. Ako po ang dapat na nagbantay sa inyo. Ako po ang dapat na nagprotekta sa inyo. Ginakap ni Inang Elena si Raquel ng mahigpit. Ito ay isang yakap na puno ng pagpapatawad, ng pagmamahal, ng pag-unawa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paglaya, ng pagmamahal, ng kumpletong pagpapatawad. Sa loob ng yakap ng kanyang ina, naramdaman ni Raquel ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat sa kanyang puso ay unting nawala. Naramdaman niya ang pagpapatawad, ang pagmamahal na walang hanggan, at ang paggaling ng kanyang sugatang kaluluwa. Inang, pangako po. Hindi ko na po kayo iiwan. Hindi ko na po kayo pababayaan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng resolusyon. Pabawi po ako sa lahat ng sakit na naranasan ninyo. Pabawi po ako sa lahat ng oras na nagdusa kayo. Si Inang Elena ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-asa. Sa kanilang pagkakayakap, ang kanilang mga luha ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang pagpapatawad at ng kanilang paggaling. Ang mga piraso ng kanilang buhay ay unting nabuo muli, mas matibay at mas maganda kaysa dati. Ang bagyo ay lumipas na. At sa likod ng mga ulap, isang maliwanag na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay. Ilang linggo na ang lumipas mula nang bumagsak ang perpektong maskara ni Sofia at gumuho ang karangyaan ng buhay sa Makati. Ang mga pader ng mansyon na dating saksi sa mga kasinungalingan at paghihirap ay naiwan na isang malaking istruktura na walang kaluluwa na para bang naghihintay na maging abo. Para kay Raquel, ang iwan sa mundong yon ay hindi isang pagtakas, kundi isang sadyang pagtalikod sa isang buhay na nagpabulag sa kanya sa tunay na halaga ng pag-ilal. Ang pagbebenta ng kanyang mga arian, kasama na ang mansyon at iba pang negosyo na nagbigay sa kanya ng mataas na posisyon at kayamanan ay tila isang ritual ng paglilinis, isang paghuhugas ng kanyang kaluluwa mula sa alikabok ng ambisyon at huwag na kasiglahan. Bawat piraso ng kasangkapan, bawat siningnan minsang itinuring niyang yaman, ay ngayon ay mga pabigat na kailangan niyang bitawan. Ang proseso ng diborsyo kay Sofia ay naging mabilis, ngunit mabigat. Walang pagtatalo, walang pagdududa. Ang desisyon ay matibay. Ang kanyang puso ay puno ng pagkadismaya, ngunit malinaw sa kanyang nais. Si Sofia, sa kanyang pagbagsak, ay hindi na nagtangka pang makipagtalo. Naging isang tahimik na proseso, isang pagwawakas na parehong nagpalaya sa kanila mula sa isang mapanlinlang na relasyon. Hindi niya na muling nakita si Sofia, ngunit ang huling imahe nito ng isang babaeng umiiyak, nasira, at nagtatapat ng lahat ng kanyang mga kasalanan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na parabang nakita niya ang simula ng paggaling nito. Kasama sina Inang Elena at Santi, nagsimula sila sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang kanilang destinasyon, ang mapayapa at tahimik na barangay Silangan, Laguna, ang pinagmulan ng kanilang lahi, ang pugad ng kanilang pagkabata. Ang paglalakbay mula sa magulong syudad patungo sa probinsya ay tila isang pagtawid mula sa isang bangungot patungo sa isang panaginip. Ang mga matatayog na gusali ay dahang napalitan ng malawak na bukirin, ang ingay ng trapiko
ay napalitan ng uni ng mga ibon, at ang amoy ng usok ay napalitan ng sariwang simoy ng hangin. Nang makarating sila sa lumang bahay, kubo ni Inang Elena, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan, na may bubong, na gawa sa nipa. Ngunit ito ay puno ng mga alaala at pagmamahal. Nakatayo ito sa gitna ng isang luntiang hardin, napapalibutan ng mga puno, ng mangga, lansones, at sampalok. Sa likod ng bahay ay isang malawak na bukirin na dumadaloy patungo sa isang tahimik na ilog. Ang tubig nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may kwento. Ang bawat kahoy ay tila may sariling alaala. Si Santi, sa kanyang pagiging bata, ay agad na nahumaling sa ganda ng probinsya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing makakakita siya ng mga paro, mga ibon, at mga kuting na naglalaro sa bakuran. Ang dating takot at lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kagalakan at pagiging mausisa. Siya ay tumakbo patungo sa ilog. Ang kanyang mga tawa ay tila musika sa taing na nina Raquel at Inang Elena. Para kay Inang Elena, ang pagbabalik sa kanyang sariling tahanan ay tila isang muling pagsilang. Ang kanyang mga balikat, na dating nakayuko sa bigat ng lungkot, ay ngayon ay tuwid at puno ng enerhiya. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng luha, ngayon ay nagniningning sa kagalakan. Ang sariwang hangin, ang amoy ng lupa pagtatapos ng ulan, ang tunog ng mga ibon sa umaga, at ang berde at luntian ng kanyang maliit na hardin na puno ng saring gulay, at prutas, lahat ng ito ay naging liwanag sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso, na matagal ng sugatan, ay unting gumaling, bawat araw ay isang hakbang patungo sa kumpletong pagpapatawad at pagtanggap. Para kay Raquel, ang pagbabalik sa probinsya ay isang pagtuklas. Ang dating inhinyero ng arkitektura na sanay sa matatayog na gusali ay ngayon ay nagtatrabaho sa mga bukirin, nagdidisenyo ng mga landscape para sa mga lokal na sakahan, tumutulong sa mga proyekto ng komunidad, at kumukuha ng mga freelance na trabaho bilang designer o graphic artist para sa mga maliliit na negosyo. Ang kanyang sweldo ay mas maliit kaysa dati, ngunit ang kanyang puso ay mas buo. Hindi na siya nababahala sa mga deadline, sa mga pulong, o sa pagpapa-impress sa mga kliyente. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa paghawak ng mga blueprints, ay ngayon ay sanay na sa paghawak ng lupa, pagtatanim ng mga halaman at paglilinis ng kanilang maliit na bahay. Natagpuan niya ang kaligayahan sa mga simpleng bagay, sa pagtawa ni Santi habang naglalaro sa ilog, sa ngiti ni Inang Elena habang nagtatanim sa hardin, sa amoy ng bagong lutong bibingka, at sa mga gabi na magkasama silang nanonood ng mga bituin sa ilalim ng malawak na kalangitan ng probinsya. Naging mas hands-on si Raquel sa pagpapalaki kay Santi. Pinasa niya ang mga kwento ng kababalagan, itinuro sa kanya ang iba't ibang uri ng halaman at hayop, at sinamahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa paligid ng bahay. Ang bawat sandali na kasama niya ang kanyang ina at anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na kanyang naipon sa syudad. Si Santi, na dating tahimik at malungkutin sa mansyon, ay naging masigla at malikot. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa mga bata sa baryo, nakipaglaro sa kanila ng tumbang preso at patintero. Naging paborito niya ang ilog, kung saan siya ay natutong lumangoy at mangisda. Araw, pagkatapos ng klase, tumatakbo siya patungo kay Lola Elena sa hardin, nasabik na tulungan ito sa pagdidilig ng mga halaman at paglilinis ng mga gulay. Ang kanyang pagmamahal sa kalikasan ay lumago
at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagtuklas. Ang bahay na dating puno ng katahimikan ay ngayon ay puno ng tawanan at ingay ng mga bata. At si Inang Elena, sa kanyang pagiging ina, ay bumalis sa kanyang mga nakagawian. Ang kanyang hardin ay lalong gumanda, puno ng saring gulay, at bulaklak. Ang kanyang kusina ay laging puno ng amoy ng masarap na pagkain. Nagluluto siya ng mga tradisyonal na putahe. Ang bawat isa ay puno ng pagmamahal at alaala ng probi. Ngunit sa lahat ng ito, ang bibingka ang naging simbolo ng kanilang paggaling at pagkakaisa. Ang bibingka na minsan ay itinapon ni Sofia sa basurahan. Ang bibingka na naging sanhi ng sakit at lungkot ni Inang Elena ay ngayon ay naging simbolo ng pagmamahal at pagpapatawad. Tuwing gusto ni Raquel at Santi, masaya itong inihahanda ni Inang Elena. Ang amoy ng sariwang bibingka na kumakalat sa kanilang maliit na bahay ay hindi na amoy ng sakit, kundi amoy ng pagkakaisa, ng pagmamahal ng pamilya, at ng isang bagong simula. Sa bawat kalat, mayroong isang alaala ng nakaraan, ngunit mayroon ding pag-asa para sa hinaharap. Isang araw, sa kanilang munting kusina, nagkakasama sina Raquel, Inang Elena, at Santi. Ang bahay ay puno ng tawanan at pag-uusap. Nakasuot si Inang Elena ng isang simpleng damit na may mga bulaklak at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng buhol. Sa kanyang tabi, nakaupo si Santi na nakikinig ng mabuti habang itinuturo sa kanya ni Inang Elena kung paano gumawa ng tradisyonal na bibingka. "Tingnan mo, Apo," sabi ni Inang Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Ganito ang paghahalo ng gata at harina. Dapat pantay. Pantay ang timpla para maluto ng maayos." Si Santi ay seryosong sumunod. Ang kanyang mga maliliit na kamay ay naghahalo ng mga sangka. "Lola, bakit po mahalaga ang bibingka?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkausisa. Ngumiti si Inang Elena. "Dahil ang bibingka, Apo, ay hindi lang pagkain. Ito ay alaala. Ito ay pagmamahal. Ito ay ang lasa ng ating pamilya." Nakatayo si Raquel sa tabi nila. Pinapanood ang ina at anak. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Natagpuan niya ang tunay na halaga ng buhay, hindi sa mga material na bagay, kundi sa mga simpleng sandali na kasama niya ang kanyang pamilya. Niyakap niya si Inang Elena at Santi. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa kanilang dalawa. "Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo," bulong niya. "Kayo." Sa isang hapon, habang naglilinis si Raquel ng lumang mailbox sa labas ng kanilang bahay, nakita niya ang isang sulat. Ito ay galing sa Manila at ang address ang nagpadala ay ang kanyang dating mansyon. Alam niyang ito ay galing kay Sofia. Atubili siya ng ilang sandali, ngunit sa huli ay binuksan niya ang sulat. Ang mga salita sa loob ay malinaw at direkta. Walang pagtatanggol, walang pagdadahilan, walang pagsisisi sa kanyang mga desisyon. Sa halip, ang sulat ay puno ng malalim na pagsisisi sa kanyang mga nagawa. "Raquel," simulang basahin ni Raquel, ang kanyang boses ay mahina. "Wala akong karapatang humingi ng anuman. Ang lahat ng sakit na naidulot ko ay hindi kayang burahin ng anumang salita. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na lubos akong nagsisisi. Ang bawat sandali ng panggagalaid, bawat panlilinlang, bawat pagmamaltrato ay bumabalik sa akin at ito ang pinakamabigat na parusa. Pumaba
ang tingin ni Rafael sa mga susunod na talata. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa takot-takot na mawala ng pwesto, sa lipunan. Takot na hindi makapagbigay ng anak. Takot na hindi maging perpekto. Ang takot na yon ang nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay na kinamumuhian ko ngayon. Ngunit ngayon, Rafael, humingi ako ng tulong. Nakikipag-ugnayan ako sa isang therapist. Alam kong mahaba pa ang aking tatahakin at hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Ngunit sana, makita mo na sinusubukan kong ayusin ang sarili ko, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. Para kay Inang Elena, wala akong mukhang ihaharap. Ang hiling ko lang ay sana, ay natagpuan na niya ang kapayapaan na matagal kong inalis sa kanya. Para kay Santi, sana ay lumaki siyang may pagmamahal at tunay na kaligayahan na hindi niya maranasan ang sakit na dulot ng kasinungalingan. Salamat, Rafael, sa pagbibigay sa akin ng aral. Salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay na matagal kong binaliwala. Sana ay maging masaya ka, at sana ay makita mo ang liwanag na matagal mo ring hindi nakita dahil sa akin. Nilukot ni Rafael ang sulat, ngunit hindi ito itinapon. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang kumalat sa kanyang puso. Hindi galit, hindi pagkamuhi, kundi isang tahimik na pagtanggap. Alam niyang bawat isa ay may sariling landas upang matagpuan ang liwanag, at nakita niya ang kanyang liwanag dito, sa tabi ng kanyang ina at anak, sa simpleng, ngunit mainit na tahanan na ito. Dito, sa Barangay Silangan, Laguna, kung saan ang bawat araw ay isang bagong simula, at kung saan ang tulay na pagmamahal, ang bunga ng puso, ang puso na namumukadkad, ay tunay na namumukadkad